Nako ba mga kababayan, relax lang tayo ha. Lalong-lalo na sa mga Duterte supporters. Yung mga DDS. Huwag tayong kabahan. Huwag tayong mabahala. Na itong si Senador Rodante Marcolita ay babaliktad na. Walang katotohanan yun mga kababayan. Relax lang tayo. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon o magandang gabi sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan. Kamakailan nga, sa programang Saganang Mamamayan, sinabi ni Senador Rodante Marcolita na hindi siya kasama sa Duterte 7 mga kababayan o Duterte Black ng Senado. Pero relax lang tayo. Hindi ibig sabihin na itong si Senador Rodante Marcolita ay tatalikuran niya na itong mga Duterte mga kababayan. Alam natin kung bakit ipinahayag ito ni Senador Rodante Marcolita mga kababayan. Ayaw niya na mabahira ng politika. Lalong-lalo na yung paghawak niya ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Uulitin ko lang, sinabi ko na ito sa una kong video, pangit din naman siguro mga kababayan na sabihin ni Senador Rodante Marcolita na oo, isa ako sa kasapi ng Duterte Black sa Senado. Tapos siya yung mag-iimbestiga ngayon mga kababayan sa mga tiwaling opisyal nating pamahalaan. Lalong-lalo na yung mga tao na sumisira sa mga Duterte mga kababayan. Pangit din naman. Diba? Parang may bahid politika. Pag umpisahan na ni Senador Rodante Marcolita na magpatawag ng iimbestigahan niya sa kanyang hawak na Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan. Katulad na lang nitong si Congressman Chua. Ulitin ko lang, yung nagpatayo ng barangay hall na kasing lapad lang ng posporo. Tapos itong si General Torre. Dapat ding may salang ito sa Blue Ribbon Committee mga kababayan. Kaya nga, pag tawag nito mga kababayan, direktang sinasabi ni Senador Rodante Marcolita na oo, kasama ako, kasapi ako ng Duterte Black sa Senado. Yung iba mga kababayan mag-isip na kaagad. Lalong-lalo na yung mga talagang galit sa mga Duterte. Sasabihin lang kaagad, o yan, may investigasyon na yan. Yung investigasyon na yan, pamumulitika yan. Dahil dating mga kalaban ng mga Duterte yan, mga kalaban yan. Yan yung nag-imbestiga sa mga Duterte. O, kaya, relax lang tayo. Matalino yan si Senador Rodante Marcolita at hindi yan taong traidor. Kaya nga pinagkakatiwalaan natin yan. Pinagkakatiwalaan natin yan. Kaya nga binoto natin yan nung nakarang eleksyon. Pinili natin yan mga kababayan. Kaya mga Duterte supporters, mga DDS, relax lang tayo. Hindi gagawin ni Senador Rodante Marcolita na talikuran itong mga Duterte mga kababayan. O ito na, wag na natin ito patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. So meron, kung matutuklasan po ng Senado ng Blue Ribbon, ang anumang anomalya dapat parusahan, ay turn over niyo pala ito sa mga ahensya ng gobyerno para sila po magsampa ng kaso. Yun naman ang aming trabaho, hindi naman kami prosecutor. Oo nga po. Di ba? Kaya, hindi ba, yun investigasyon para, kasi nga merong mispisans, malfeasance, and nonfeasance. Opo. Ibig sabihin, katiwalian yun. Kapag na-prove yun, at base sa mga dokumentong nakalap, ay talagang uusigin sila. Ayun. Oho. Paano kung upuan ho ng mga ahensya ng gobyernong pinasahan nyo ng, di ba? Uupuan. Oo, limo. Meron ho bang magagawa din ng Blue Ribbon doon? Ba't inupuan nyo yung kasong nirekomenda namin sa inyo? Uupuan nila. Oo, halimbawa ho, ganun na nangyari. Pagka inupuan nila, may kalalagyan din sila. Diba? Kasi alam nyo naman ngayon, parking may bayad, di ba? Saan, ano? Yung mga parking po ng kasa, may malaki bayad din eh. Basta yung itatalagang ombudsman, yung dapat yung talagang may kakayahan talaga na mang-usig. Hindi yung alam na natin na may pagkabayas na, di ba? Nako. Kasi sinasabi mo, yung mga makukulong o yung mausigin. O yun naman ang principal na manguusig dyan. Lalo na kung kriminal yan halimbawa, ombudsman. Opo. Diba? Ayun. Teka lang, Sen,
isa pa po siguro ang, ayaw ko lang, kung gusto niyo pong sagutin itong punto na ito, kasi doon sa tagpo ng matapos magsalita ang Pangulong Bongbong Marcos, aba naman paglabas ng pinto ng plenaryo, kayo po ang nabungaran ang sabi pa naman doon sa mga balita at yung kasama niyo po sa senador, yun daw pong Duterte Black, kasama daw po kayo doon, ay hindi pupunta doon sa sona ng Pangulo. Pero ano daw ba nangyari? Ba't nandun kayo? Mukhang ang Pangulong Bongbong pa po ay yumakap ata sa inyo at mukhang nag-abrisyete pa sa inyo, Sen. Ano ba talaga nangyari? Sino ba yung nagsabi na ang Duterte Black ay hindi pupunta? Wala akong alam doon. Ang sabi ni Senadora Amy, nagsalita ata, iba pang mga miyembro po ng Duterte Black. Una, Sen, kayo ba kinukonsidera nyo yung sarili na miyembro kayo ng Duterte Black? Hindi ako PDP laban Ayun, Alam nyo opo. naman na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Yun, opo. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Opo. Napagkakamalang kasi tayo na Duterte Black. Kasi nga, nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Yun ho. Nagkataon lang na ang karapatan naman ng mga Duterte, kailangan din nating ibigay yung due process para sa kanila. Napagkakamalan tayo na meron tayong kinikilingan. Hindi. Mapapansin mo sa lahat ng galaw natin, sa lahat ng action natin, palaging yung batas ang gusto nating ipairal. Kung ano yung due process of law. Palaging gano'n siguro dahil sa pagiging abogado ko, yung nakikita ko, yung kahit sino, kalaban mo siya o hindi, ibigay mo yung para sa kanya na nakatalagang karapatan sa ilalim ng mga batas natin. Ngayon, wala namang usapan na huwag tayong pupunta. Bakit naman hindi tayo pupunta? Katungkulan namin yon. Ang totoo niyan, bago kami ma-organize, nakapagboto na kami ng umaga, bago kami nag-iwahiwalay, o itutuloy natin ang ating alas 4, pero doon na tayo pumunta. Ayun. Sa Batasan Complex sapagkat para ganapin natin ang ating constitutional duty na inihalal na senador ng ating mga mamamayan, pakinggan natin ang ating Pangulo. Katungkulan namin, constitutional yun Opo. Yun ang dapat na maintindihan ng ating mga kababayan. Wag po kayo makikinig kung kani-kanino Opo. na gumagawa po ng usap-usap, kaya lalo pong namamali yung iba. So tama pala yung paliwanag natin noong isang araw, Nelson. Na kasi sabi nga, Duterte Black. Sabi ko, hanggang ngayon po, hindi ko naman kinukonsidera kayo bilang Duterte Black, bagamat adapted kayo ng PDP laban. Kahit siguro palagay mong Duterte Black ako, Opo. pupunta pa rin ako kasi nagsuspindi lang kami ng aming sesyon Pagkatapos naming bumoto ng speaker, ng presidente ng Senado, Opo. ang usapan, magre-resume ang ating session at 4 o'clock this afternoon, but we will converge in Batasang Pambansa in time to hear the message of the President. Kasi nakalagay sa Constitution nun dyan. Okay na mga kababayan, sinabi naman ni Senador Dante Marcolita, kahit na siya ay kasapi ng Duterte Black, hindi naman talaga itinatanggi mga kababayan ni Senador Dante Marcolita na hindi siya kasapi. Kasi nga, bandang dulo, binawi din naman niya na kahit nakasapi siya, halimbawa ng Duterte Black mga kababayan, pupunta pa rin siya doon sa suna ni Pangulong Marcos mga kababayan. Yung panayam kasi ni Senador Amy Marcos, napanood ko yun kung pupunta ba ang Duterte 7 mga kababayan sa maging suna nga ni Pangulong Marcos. Ang sagot ni Senadora Amy Marcos, naalala ko yan kasi napanood ko yan, sila Senador Bato de la Rosa, Senator Bungo, Senator Robin Padilla ay siguradong hindi pupunta kasi nga nung unang mga suna pa mga kababayan, itong si Senador Bungo at Senador Bato de la Rosa ay hindi talaga pumunta sa mga nakaraan pang suna ni Pangulong Marcos mga kababayan. Lalong-lalo pa ngayon na talagang lumabas na yung mga nangyayari, lalong-lalo na nung pag-kidnap kay dating Pangulong Duterte at itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yung sabi ni Senadora Amy Marcos noon, itong si Senador Dante Marcolita, hindi lang niya alam kung pupunta ba itong si Senador Dante Marcolita.
Pero nga ito, pinahayag nga o ipinaliwanag ni Senador Rodante Marcolita na tungkulin nila bilang isang senador na sa kanila na yon kung magdesisyon sila na pupunta o hindi. Mas pinili ni Senador Rodante Marcolita na pumunta, mga kababayan. Ano na niya yan? Desisyon na niya yan. At yung mga natutuwa, katulad ni Mike Abe, na tawag nito mga kababayan, tuwang-tuwa si Mike Abe dahil nga bumaliktad na daw itong si Senador Rodante Marcolita, mga kababayan, na naginip kayong gising. Patayin na itong si Senador Rodante Marcolita, may paninindigan yan. Hindi yan katulad ng mga ibang politiko na pabaliktad-baliktad, mga kababayan, kung saan yung malakas na agos, doon sila sumasama. Ibahin natin itong si Senador Rodante Marcolita dahil nga nakikita naman natin na may paninindigan itong si Senador Rodante Marcolita. Kaya nga, maraming sumusuporta nito, mga kababayan. Baka maging Vice President pa ito sa darating na 2028 presidential election. Yun na nga lang, dito lang muna, at bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay, walang bagong komento. Shoutout kay, sino ba ito? Emil Rodriguez. Shoutout kay, sino ito? Si Nilo Sampaga. Shoutout na rin kay Lucy Gross. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Bergie Verhel Didios ng Pulilan Balacan, sa kanyang mga apo, si Kuko, si Dion at saka si Yuri. Shoutout na rin kay Vic Gonzales, dito tayo sa may bandang baba. Shoutout kay Jungle Makulub. Shoutout kay Rally Aurieda. Salamat, idol. Sina, shoutout sa iyo. Shoutout na kay Rosalina Lim. Shoutout kay Boogie Vok. Shoutout kay Dance 3142. Shoutout na rin kay Nanay Lynn Channel. Nanay Lynn Channel, shoutout sa iyo, ma'am. Shoutout na rin kay Andri Bambao. Shoutout kay Ryan Castillo. At kay Ma'am Emilda Pascual ng Bulacan. Kay Ma'am Elisa Borby, Alfredo DC Selbers 3 Junior. At kay GC Corpus. Yun na, dito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.